Trabaho ng isang nanay. Pagkagising sa umaga, kapag walang kape, ayan, pupunta ng garita. Store para bumili ng kape. Ayan, sa pagkagising namin ng umaga kasama kong mga junakis para bumili lang ng kape. Ayan. Makikita nyo kung ano ang rotation sa araw-araw na trabaho ko sa loob ng bahay. Mahirap sa isang nanay ang nasa bahay lang. Akala nila nasa bahay lang. Akala nila maayos ang nanay. Pero hindi nila maintindihan na ang nanay ay maraming trabaho. Kapag may alagain kang bata, katulad ganyan kaliit, 1 year, 10 months. Ayan, sobrang likot. Pagkagaling mo sa school, ihatid ang mga estudyante, iniwan ang anak sa ama. Nakita nyo kung anong ginawa niya, ang cellphone hinulog niya sa voltahe sa opisina ng kanyang ama. Narinig na lang ng ama niya na hinulog na ang cellphone sa voltahe. Ayan, tsaka, ayan, pagkagaling naman ng school, nasa akin na ulit ang bunso. Ayan, ay tinatawag na borida. Ayan, galing ako ng school, naghatid sa mga estudyante ko. Ayan, nagsayaw-sayaw muna para mawala ang stress ng nanay. Pero hindi nila alam na ang nanay ay laging stress sa gawaing bahay, pag-aalaga ng mga junakis. Talagang, syempre, ganun talaga. Mahirap kailangan nating gawin. Ayan, nagdance-dance muna kami no Boridak para maging masaya. After ng pag-dance-dance namin ni Boridak, hinahayaan ko na lang din maglaro kung ano ang malalaro niya. Nagtsuka kaming naglaro, nagsayaw-sayaw hanggang sa mapagod si Bunso. Pero hindi napapagod si Bunso. Si Boridak pala. Ako ang napagod. Kaya, after ng pagsayaw namin ni Boridak, ayan, heto na ang simula ng aking trabaho bilang isang nanay. Kaya makikita nyo kung ano ang trabaho ng isang nanay sa loob ng 24 oras. Ang kulit ni Boridak, kaya ayan, gumawa ang ama para masolusyonan, hindi buksan ang ref namin. Sa halos araw-araw ang kulit ng junakis ginagawang aparador, cabinet ang aming ref. Kaya gumawa nag-print ng picture ang ama para ilagay doon. Picture na nakakatakot para hindi makalapit. Kasi bukas-sara ginagawa ni Boridak sa aming ref. Ay talagang magastos na sa kuryente. Dahil ginagawa niyang aparador. Hindi lang naman din umiinom ang ginagawa niya. Wala lang. Tinitignan niya lang kung may mga pagkain. Pero kahit may pagkain o wala, laging bukas ng bukas. Kasi yung katawan niya gusto niya laging malamig. Hindi na kontento. Ang kulit-kulit talaga ng bunso. Si Boridak talaga sobrang kulit. Ayan, natakot tuloy kaya ayaw niya nang buksan ang ref namin. Ayan, nagluto naman ako. Matapos magluto, pinaliguan si Boridak. Habang hindi pa magsusundo ng mga estudyante, ayan, habang pinapaliguan po, si Boridak, naglaba na rin ako ng mga damit. Pero, bago pa man din yan, matapos kong paliguan, syempre, ang trabaho ng isang ina ay talagang super. Talagang gagawin ang lahat para sa anak.
Pagkatapos maligo ni Boridoc, dahil sobrang pasaway si Boridoc, gustong gusto niyang maligo yan. Oo, tanghali na nga yan naligo kasi pagdating ko galing school, nagluto muna ako, nagluluto habang naglalaba. Muntik na nga nasunog yung aking niluluto, yung piniprito kong salmon. Ayan, pinapaliguan, naglalaba, pinagsasabay-sabay ko na yung trabaho ko. Kaya ayan si Boridoc, matapos paliguan si Boridoc, binihisan ko na rin. Ganyan ang trabaho ng isang ina. Sobra, akala nila ayos lang ang mga nanay. Hindi nila alam na umiikot pala sila, napapagod din. Kasi pag may alagain ka, trabaho mo pa sa loob ng bahay, talaga nakakapagod. Wala ka naman sahod. Pagkatapos maligo, ayan, bihisan. Pagkatapos mabihisan si Boridoc, pakainin. Hindi ko na nga na-video kung paano siya pakainin Matapos pakainin, ayun, susundin ko pa pala si ate. Kaya lang hindi ko nasundo, kaya sabi ko sa tita is doon na muna sa kabila at susundin ko na lang mamayang hapon. So pagkatapos mabihisan si Boridoc, pinakain ko na. Hindi ko na nga video ka talagang kanyang pagkain Kaya ang ginawa ko na lang is, ayan, matapos kong bihisan, nagsampay na din ako ng aking mga nilabhan. Diyos ko, isang basket ang aking nilabhan. Talagang hirap din maglaba. Kalain nyo yan, kamay ko lang talaga yung paglalaba ko. Hindi ako gumamit ng washing machine kahit na mayroon kami. Nagtiis na lang ako. Pagkatapos magsampay, ayan, natapos ko rin ang mga hugasan ko. Kasi pinagsabay-sabay, pati ang pag-sterilize ng mga bote. Talagang pinagsabay-sabay ko na ang lahat para mapabilis ang proseso. Ayan, matapos na dahil napatulog ko na rin at magpapahinga na si Boridoc at ako naman ay magpapahinga na rin. Timplahan ko na ulit ng gatas para pag nagising siya, isasalpak agad sa kanyang muso ang kanyang dede. Dahil nga si Boridoc ay tulog na, tahimik na, kaya ang nanay ay matatahimik lang kapag tulog na ang lahat. Kaya, ayan, ilalagay ko sa tabi ni Boridoc ang kanyang chuchut. Talagang mamaya pag nagising si Boridoc, isasalpak sa uso niya yan para diretso pa rin ang tulog. Para makapagpahinga naman ng konti ang isang ina. Pero after niyan, hindi nila alam na ang isang ina ay hindi pa talaga tapos sa gawaing bahay. Ganyan niya kamahal ang pamilya.